Okay, so good morning again. So this is the second part of our video lesson. So in this video, we will be discussing about the first type of water system or water line system. So the first one, we actually have three types. So as explained earlier or in the past video, so we have cold water system, we have hot water system, and the last one, the third one is the drainage water system. So for this video, we will be focusing about the cold water system. So we have um, this is actually a regular type of water system wherein clean water yung umaagos dun sa mga linya ng tubo or sa mga linya ng ah, tubig. Okay, so we have the cold water plumbing system. So the water supply system transports pressurized water from either a well or underground water mains into homes, supplying all fixtures such as sinks, showers, and toilets. So this is a pressurized water. Pag sinabi nating pressurized, merong nagpump na na water pump para makaabot dun sa mga lugar kung saan dapat siya makapunta. Katulad na lang sa ating mga residential house. Lalong-lalo na kung ang tubo ay paakyat. Ibig sabihin, hindi makakakyat naturally yung tubig. Kaya kailangan naka-pressure may pressure yung tubig. Kaya makikita nyo kung pag nasira yung tubo, umaagos yung tubig. Kasi nga, may pressure yung tubig. Okay? Typically, this system consists of two pipes. One for hot water delivery and the other is for the cold water. Now, ano ba yung sabihin ng cold water? Pag sinabi natin cold water system, it is a network of pipes and fixtures that supply clean, cold water to different parts of a residential house. So ito yung mga room temperature na water. Hindi sila mainit, hindi sila lukewarm, pero hindi rin naman yung nagyayelong tubig. So katamtaman or yung regular temperature ng tubig. So we have different components ng isang cold water supply system. Una, dalawang parts yon or dalawang types. Yung supply water or water supply line. So eto yung mga tubo ng tubig na makikita natin sa labas ng ating mga bahay, sa mga kalsada. So by definition, it refers to the larger system transporting water from the main water source to a building. Okay, yung Manila Water, yung mga tubo ng Manila Water sa labas, yung nakabaon sa ilalim ng lupa, o di kaya yung mga tumatawid sa tulay, yung sa highway dito sa Angono, yung malapit sa SM, yung malalaking tubo na yon, ang tawag natin doon ay supply pipe or water supply line. Sila yung nagsusupply sa iba't ibang parte ng probinsya ng Rizal or sa iba't ibang lugar sa nasakop ng Manila Water. Yan. So mula sa main source, so mula sa kanilang water treatment plant papunta sa mga bahay. The second type is the service pipe or the service line. So mula sa supply line or yung mga tubo na nakabaon sa ilalim ng lupa or yung mga nasa gilid ng tulay, ito na ngayon yung tinatawag natin na service line. So mula doon sa supply line na yon papasok sa ating mga bahay. So they are relatively very small or smaller than those supply line. Kasi nga ito na lang yung mga amount ng tubig na ikokonsumo natin sa ating mga bahay. So by definition, this is a specific supply pipe segment connecting the property's plumbing system to the main supply line. Ito nakikita na natin, papasok ng bahay, punta sa ating mga gripo sa kusina, gripo sa CR, papunta sa ating mga garden hose. Okay? So that is what we call the service pipe. So we have two components, the supply line, makikita natin sa labas ng ating mga bahay, and the service pipe
or the service line na makikita natin usually na nasa loob or sa palibot na ng ating mga bahay. So meron tayong other parts doon na sa loob ng ating vicinity ng ating bahay or sa lugar ng ating bahay. Siyempre, meron tayong water meter or metro ng tubig. It measures the quantity, volume of water that passes through a pipe or other outlet to calculate payment for the water system. So, ito na yung umiikot. Kita nyo sa picture, meron siyang umiikot na part. Ayan. Kada kumukonsumo tayo ng tubig, umiikot yan. Tapos habang umiikot, umaandar na tong number dito. So, ito na yung nagkokonsumo ng cubic meter. Gano'ng karaming tubig ang nakokonsumo sa isang bahay. So, how many cubic meter of waters does your household consume? Okay? So, sa amin, if I'm not mistaken, around 12-13 cubic meter, ganong karami ang nakokonsumo namin kada buwan. Okay? Dito tinitingnan ng Manila Water yung bill ng ating tubig. At usually, ang mga water meter ay makikita sa labas kasi hindi yan pwede sa loob. Hindi mababasa, hindi mariread ng mga taga Manila Water. Or minsan, nasa labas sa kalsada kung kayo ay nakatira malapit sa kalsada. Now, meron tayong tinatawag na shut-off. Sa madaling salita, ang shut-off yung parang mga valve. Meron tayong 3 types of shut-off. Yung una is the main shut-off. From the name itself, main yung pinaka valve para mag-on at off yung ating water line. So every home has at least one main shut-off valve controlling water flow to the house. It is usually located near the point where the water enters the house. Usually, ang main shut-off, katulad itong nasa picture, ay katabi mismo ng water meter. So, ito yung nagpapatay. Ito yung nagpapatay at nagbubukas ng ating mga linya ng tubig. Halimbawa, may gagawin na tubo o linya ng tubig sa inyong bahay or may nasira, dito papatayin yon. Pag napatay sa main shut-off, ibig sabihin lahat ng part ng ating mga linya ng tubig ay hindi makakadaloy kasi nga naka-off yung buong water system. Yan. So it is often near the water meter and is sometimes called a gate valve or a shut-off valve. And the turning off the main shut-off valve stops all water passing through the system. Kasi nga, kaya nga siya yung main. Para tayo sa kuryente, nagpatay tayo ng breaker. So ibig sabihin, walang pumapasok na kuryente. So dito naman sa shut-off, sa main shut-off, pag nagpatay tayo ng gate valve, ibig sabihin, walang papasok na tubig. The second type of the shut-off or the valve is what we call the intermediate shut-off. This may be in pairs, one for hot and the other for cold water lines. This may also mean they control water supply to a portion of the house. Katulad na lamang dito. Okay? So, merong isang shut-off, mayroong isang valve for the hot water, and then merong isang valve for the cold water. Okay? And then the last type of shut-off or the last type of valve is what we call the fixture shut-off. Ano ulit yung fixture? Pag sinabi natin fixture, naka-fix sa isang lugar. Example ng fixture ay faucet, toilet, sink. Yan ay mga fixtures. They are part of the water line system kasi dyan yung pwedeng starting point or end point ng ating mga clean or dirty water system. Okay? Ayan. Katulad na nasa picture. Ayan. Sa ilalim ng lababo, makikita nyo yung parang may valve. Pinapatay yung valve or pinapatay yung tubig kapag hindi ginagamit yung faucet. Para sigurado na kung sakaling may leak, kung sakaling may tagas, or kung sakaling may sira, hindi tutulo yung tubig doon sa ating gripo. So ang tawag natin doon ay
fixture shut-off. These are separate stop valves connected to each faucet, toilet, and fixture. If a fixture has no stop valve, you must shut off water to part of the house before working. Okay? So again, what are the three types of shut-offs or valve? The main valve, which is usually outside and katabi ng water meter. Intermediate shut-off, commonly in pairs for the hot water and the cold water. And the fixture shut-offs. These shut-offs or these valves are usually found beside the fixtures. Katulad na lang ng mga faucet, ng mga toilet, ng mga sink, shower, at mga bathtub. Okay? Next, meron din tayong tinatawag na riser, meron din tayong tinatawag na branches. Sa madaling salita, riser at branches ay mga pipes, mga linya ng tubig, nagkakaiba lang sila ng direksyon. Ang riser refers to the vertical supply pipe extending upward from one floor to the next, while branches are horizontal pipes that serves the faucet or fixture. Katulad na lang ng nasa picture. Etong color blue or light blue na makikita natin dito sa may sa may lupa, yan ay mga branches kasi sila ay horizontal. Okay? Sila yung mga tubo na nagsusupply sa first floor. Mga pahiga. Ito namang patayo, sila naman yung tinatawag natin na riser kasi sila ay mga vertical water lines or water pipes. From first, kung meron kayo second floor, edi branches yung mga nasa baba. Paano pupunta yung tubig sa second floor? Siyempre, kailangan natin ng riser. Kailangan natin ng pataas na linya ng tubig. From there, nakarating na sa second floor, magkakaroon ulit ng mga branches kasi pahiga na. Pag-distribute na siya dun sa second floor. Okay? So riser, patayo, branches ay horizontal or pahiga. And we also have water pump. Dahil nga meron tayong second floor, meron tayong third floor, hindi nakakaahon yung tubig, hindi nakakaakyat. So ang nakakatulong doon ay yung tinatawag natin na water pump. Okay? Kahit sabihin natin na may pressure yung linya ng tubig natin, may hangganan lang yung pressure niya. Di ba? Malayo yung mga pressure pumps dun sa mga supply line or dun sa mga labas ng at mga kalsada. Kaya kung meron tayong second floor ay meron tayong gumagamit tayo ng water pump. So it's a machine that transports water from one location to another with pressure. Lalong-lalo na sa mga pataas na lugar. Yan, sa mga bundok, sa mga subdivision na nasa taas, kailangan ng water pump. And the last type or the last component of cold water line system at tinatawag natin na fixtures. So na-discuss na natin to when we are discussing yung parts ng or yung material sa plumbing. Sila yung mga bagay na nakadikit sa isang lugar na hindi natin tinatanggal-tanggal. So these are the common fixtures. The first one, faucet. Anong sumasalo sa faucet? Meron tayong sink. Okay? Then meron din tayong shower sa mga CR. Anong sumasalo doon? Pwedeng floor sink sa baba or pwede rin namang bathtub. Then we also have flush toilet or toilet. Ito yung nasa gilid. Ayan. Ay, nawala. Itong nasa gilid, ayan. So this is a shut off. This is a fixture shut off. And the last type is what we call the bidet. Walang bidet magbabasa dyan. This is bidet. B-I-D-E-T. So ginagamit ito parang pang-flush, panglinis sa ating mga pag tayo ay nagpupop sa ating mga toilet. Okay? So fixture kasi siya ay nakadikit sa isang lugar. Okay, so I hope that is clear. So for our activity,
So this will be written in your notebook kung nasa inyo ang inyong mga notebook or sa one whole sheet of paper. So kung ano yung ginamit nyo sa activity 1, yung question, doon nyo na lang din, sa likod na lang or sa baba kasi hindi naman masyadong mahaba yun. So meron tayo ditong 5 components ng water supply. Meron tayong water source, meron tayong water line or water pipes, faucet and sink, then we have valve or shut off or any type ng valve, pwede siyang main, pwede siyang intermediate or pwede siyang fixture. Pero sa madaling salita, para pagkaisa tayo, yung main valve or main shut-off ang gagamitin natin. And the water meter. Now, yung 5 daw na to, anong gagawin? Gagawa tayo ng cold water supply line. Dapat present itong 5 ito. So, for example, ayan. So, eto, dam. Yan yung water source natin. So, meron tayong valve, meron tayong meter, meron tayong faucet. So, ang gagawin nyo, i-arrange nyo siya sa isang papel kung saan, paano ba nagfo-flow ang water sa ating supply line. So, mag-start tayo saan, tapos mag-e-end tayo saan. Okay? For example, halimbawa, makadrawing kayo ako dito. Halimbawa, ito. Ayan, gagawa ako ng linya ng tubo papunta sa meter. Halimbawa yan ha. Tapos, from here, pupunta naman yung tubo ng tubig dito sa valve. Tapos, papunta ito ngayon sa ating faucet. Okay? So, ganyan lang yan kasi nga yung pictures, kinerve ko lang. Pero in your case, pwede niyang linya, pwedeng paikot na ganon or depende sa inyo. Basta, ang importante daw ay present itong 5 to. So, take a screenshot para hindi na gumagana ang inyong data. Take a screenshot. Dapat ito daw ang meron sa inyong cold water supply line. Yung water source, water line or pipes, yung faucet and sink, or kahit faucet na lamang, wag na yung sink, valve or shut off or main shut off, and the last one is the water meter. So katulad nitong drawing natin kanina, so ganito ang ating labelan nyo lang. So this is the water source. Okay? This is the meter. Okay? Pangit na magsulat. This is the valve or shut off. And then this is the faucet. Okay? So, eto na. If you have questions, so you may ask sa group chat para hindi na tayo nakakonsume ng maraming data. Tapos pwede nyong balikan yung video pag meron kayong mga hindi maintindihan na part ng lesson or hindi maintindihan part dun sa activity. Okay, so this is the next. So, meron pa tayong dalawa which is the hot water supply line and then the drainage supply line. So, bukas natin isa-send yung part 3 and yung part 4 ng ating video lesson. Okay, so mag-ingat. So, I hope everyone will be safe. Okay, at huwag masyadong maglalabas. Minom ng gamot pag meron tayong sakit.